Kamusta na kayo mga mahal kong kaibigan? Ang sanlibutan ay kanilang ipinagdiriwang ngayon ang Halloween, na ito'y nagmula sa mga paganong mga pagdiriwang at ang mga ito'y naging mga pangrelihiyong mga aral na ipinalaganap ng simbahang Katoliko, kagaya ng purgatorio, pagdarasal sa mga patay at iba pa. At ang mga pagdiriwang na ito ay taliwas sa mga turo ng Biblia at hindi ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano. Ang One World Religion ay nakakakuha ng momentum sa dalawang huling araw ng paglalakbay ni Pope Francis sa Asia at Oceania. Dito inihayag ng Papa na ang One World Religion ay kung saan ang lahat ng mga relihiyon ay magkakaisang maglalakbay patungo sa isang tunay na Diyos. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Because every religion is a way to arrive at God. Because every religion is a way to arrive at God. Ngayon ang Papa ay umaatake muli at ang kanyang target ay ang Protestantismo na ipinapawalang bisa ang pagtitiwalag kay Martin Luther dahil nagpublish sila ng isang dokumento na humihimok sa Vatican na tanggalin ang pagtitiwalag kay Martin Luther at para naman sa Lutheran World Federation na bawiin ang pagkondena ni Luther sa Papa bilang siyang Antikristo. At ngayong October 2024, ang mga susunod na hakbang ng Summit ng mga Obispo na itinakda noong October 3 hanggang 27 sa Vatican ay kanilang ipinahayag ang susunod na hakbang ng Roma na para kay Pope Francis ay humingi ng tawad para sa mga kasalanan ng simbahan dito sa makasaysayang Vatican Summit na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa ibang denominasyong Kristiyano na naitala ay mula 12 hanggang 16 kasama na dito ang World Lutheran Federation. Ngayong October, nais ni Pope Francis na wakasan ng mga Lutheran ang pagkondena sa katungkulan ng kapapahan bilang Antikristo. Ang Antikristo ngayon ay patungo sa pagbawal sa mga banal na kasulatan at pagbawal sa Protestantismo. Si Francis ay gumagawa ng isang kapatiran ng ekumenismo na ipinagbawal ang Biblia at ang paninindigang protestante na upang sambahin ang araw na gumagawa ng paraan para sa tatak ng hayop na habang ang mundo ay nakatutok sa darating na Halloween. Si Satanas nagagalak dahil ang mga Kristiyano ay nais na alalahanin ang Halloween at kalimutan si Luther. Ang October 31 ay pagdiriwang ng Halloween para sa karamihan sa buong mundo. Humigit kumulang 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang ginagastos para sa pagdiriwang ng Halloween para sa mga kasuotan, sa dekorasyon at maging gamit sa party. Nagsimulang magbago ang mga kabahayan na ang kanilang mga bakuran ay ginawang mukhang mga libingan na may mga lapida at spider webs. Ang Halloween ay kanilang iniisip na panahon kung saan ang mga puwersa ng kadiliman ay nangingibabaw. Sinabi ni Anton Szandor Lavey, ang may akda ng Satanic Bible at ang pinakamataas na pari ng simbahan ni Satanas, na si Satanas ay itinuturing na ang Halloween ay ang kanyang pinakamahalagang araw ng taon sapagkat sa gabing ito ang satanismo, okultista at ang mangkukulam kung saan ang kanilang kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Dahil ang sinumang mangkukulam o okultista na nahihirapan sa kanilang sumpa ay karaniwang napakadaling makakamit ang tagumpay tuwing October 31. Dahil ang pinakamahusay na kapangyarihan ni Satanas ay tuwing gabi ng Halloween. Balikan natin kung paano nagsimula ang Halloween, na ito ay nagsimula pabalik sa paganong pagdiriwang ng mga tribong Celtics doon sa Ireland, sa Inglaterra at sa Hilagang Pransya, na sila'y naniniwala ng petsa 1 ng November ay ang panahon ng taon kung kailan ang mga kaluluwa ng mga patay ay nakikipag-ugnayan sa mga buhay.
At sa gabi ng October 31 ay kanilang ipinagdiwang ang Samhain, kung saan kanila itong pinaniniwalaan na bumabalik ang mga kaluluwa ng mga patay sa mundo. Ayon sa Marcos, Kabanata 12, talatang 27, ay sinasabing hindi siya Diyos ng mga patay, ngunit ng mga buhay. Ang petsang ito ng November 1 ay itinalaga ni Pope Gregory III bilang panahon na upang parangalan ang lahat ng mga santo, at hanggang sa kalaunay, ang All Saints Day ay isinama ng ilan sa mga tradisyon ng Samhain, na kung saan ang gabing iyon ay kilala bilang All Hallows Eve, na sa kalaunan ay naging Halloween. Ngayon, ang October 31, 2024 ay minarkahan bilang ang ika-507 years na anibersaryo, na kung saan ay ipinaskil ni Martin Luther ang kanyang 95 theses laban sa mga indulhensya ng simbahang Romano Katoliko doon sa pintuan ng kastilyo ng simbahan sa Wittenberg, Germany. Ayon sa aklat ng The Great Controversy, ay sinasabi na si Luther ay ang tao para sa kanyang panahon dahil sa pamamagitan niya ginawa ng Diyos ang isang dakilang gawain para sa reformasyon ng simbahan at ang kaliwanagan ng mundo. Ang ecumenical at interreligious dialogue ay naging paulit-ulit na tema ng pontificate ni Francis, na naglalayong mag-focus ng mas kaunti sa mga debating pangteolohiko at higit pa sa magkasanib na pagsisikap na isulong lamang ang mga gawaing pangkawang gawa at inisyatiba para sa kapayapaan. Si John Hus ay pinagbawal din na ituro ang kanyang paniniwala sa iba pang mga tao, kung kaya doon sa ginanap na konsiyo ng Constant sa kalagitnaan ng 1414 at 1418 ay naglabas ng final na pagkondena sa English na reformador. Sinabi ni John Hus habang siya ay sinusunog na sa 100,000 taon na ang Diyos ay magbangon ng isang tao na tatawag ng reformasyon, at ito ay hindi masusupil. At ang reforma na iyon ay nangyari pagkatapos ng 1415, 100,000 taon, kung saan noong 1517 si Martin Luther ay kanyang ipinaskil ang kanyang 95 theses sa pintuan ng Wittenberg Castle, at ito ay eksaktong nangyari makalipas ang 100,000 taon pagkatapos ng propesiya ni John Hus. Tuwing October 31 ay ibigay natin ang papuri sa Diyos kung paano niya ginamit ang mga reformador bilang mga lumiliwanag na mga ilaw sa panahon ng Dark Ages. Ngunit nitong nakaraang 10 taon lamang ay malaking pagbabago ang nangyari sa Protestantismo. Ang doktrina na minsay napakatibay na naitayo ay unti-unting nalulusaw. Ang mga konserbatibong protestante at mga katoliko ay nawala na sa pangunguna, kagaya ng sola scriptura o scripture alone, solus Christus, Christ alone, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, and soli Deo gloria, glory to God alone. Ito ang itinatag ng mga prinsipyo ng mga reformador. Gayunpaman, ang lahat ng mga sulas na ito ay lumago sa isang pagkatunawa na ang kapapahan ay hinulaan na siya ang Antikristo ng Biblia. Si Martin Luther ay sumulat noong February 24, 1520, "Ako ay halos na corner at ngayon ay walang pagdududa na ang Papa ay siya talaga ang Antikristo." Ayon naman kay Philip Melanchthon na ang mga Romanong mga pari na sa kanyang buong kaayusan at kaharian ay tunay na Antikristo. Si John Calvin, ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Geneva, ito ang kanyang sinabi, "Itinatanggi ko ang pagiging Papa ay apostolikal. Ito ay hindi nakikita sa kanila, bagkus ang nakakagimbal na apostasya. Kaya itinatanggi ko na siya ay kahalili ni Kristo, na siyang galit na tagapag-uusig ng Ebanghelyo." Gayon din si John Knox, ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Scotland. Siya rin ay labis na naniniwala ng kapapahan ay ang hinulaang Antikristo ni Daniel. Si John Wesley, ang dakilang tagapagtatag ng Methodism state na tungkol sa kapapahan, ay siyang emphatikal na kahulugan bilang ang tao ng kasalanan. Si John Wycliffe ay ipinahayag na ang kapapahan bilang siya ang Antikristo, at dahil sa kanyang mga pagsalungat dito, siya ay hinatulan ni Pope Gregory XI bilang isang erehe. Si Luther at ang iba pang mga protestanteng reformador na nagprotesta laban sa hindi biblikal na turo ng simbahang Katoliko at itinuturo na ang kapapahan na siya ang Antikristo, ang maliit na sugay ng Daniel 7 at ang tao ng kasalanan na ikalawang Tesalonika Kabanata 2, ang hayop na bumangon mula sa dagat ng Apokalipsis 13 at ang babaeng makikiapid
na lasing sa dugo ng mga banal ayon sa Apokalipsis 17:6. Mahal na mga kaibigan, ngayon nais na ng kapapahan na alisin ng mga protestante ang titulo ng Antikristo sa kanila at ng Roma na ibalik si Martin Luther bilang isang Katoliko. Ang October 31, isang pag-aalala kung saan may isang tao, ang Diyos na bumangon para ihayag ang katotohanan, ngunit ipinagdiriwang ito para parangal sa kadiliman. Kaya itong sabi na sa Efeso Kabanata 5 talatang 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag mula sa kadiliman tungo sa buhay na kagilagilalas na liwanag.